Nuclear wars sa pagitan ng US at China, posible nga ba? Makalipas ang mahigit 8 dekada ay patuloy pa ring pinag-uusapan ang nakakakilabot na pangyayari sa pagsabog ng bomba atomika sa Nagasaki at Hiroshima na kumitil hindi lamang sa buhay ng daan-daan libong tao kundi pati na rin sa halos lahat ng mga nilalang na nabubuhay noon sa bahagi ng bansang ito. Kaya naman ang tanong ng mga tao sa panahong ito, gaano nga ba kalaki ang posibilidad na mauulit ang pangyayaring ito? Sa kasalukuyan ng mga bansang United States, Russia, France, China, United Kingdom, Pakistan, India, Israel at North Korea lamang ang mga bansang nagtataglay ng mapaminsalang nuclear weapons sa buong mundo. At dahil sa patuloy na girian ng mga bansang nagtataglay nito, ay tila nga nalalapit ng magkaroon ng isang nuclear war sa ating mundo. Pero teka, baka naman masyado lamang tayong nerbiyoso kung iisipin kasi nating mabuti. Ang paggamit ng isang nuclear weapon sa panahong ito ay magiging katumbas ng pagkundina ng buong mundo sa bansang gagamit nito, partikular na sa pamahalaan na namumuno dito. Isang halimbawa, kung ang China ay gagamit ng nuclear weapons laban sa iba, ay 100% na mababahala ang buong mundo sa aksyong ito ng China. At upang matiyak na hindi na mauulit ito, ay ang kanilang gobyerno ang tatargetin ng buong mundo dahil kakailanganin nitong pagbayaran ang genocide o pagkasawi ng napakaraming tao sa magaganap na pagsabog ng isang nuclear weapons. Dahil kung mabibigo ang mundo na pagbayarin ang sino mang nasasangkot sa pagpapaputok nito, ay magdudulot ito ng panganib sa buong mundo dahil mangangahulugan na maaaring maulit pa ito na tiyak maging ang ilang kapartido ng bansang gagamit ito ay mababahala na gantihan sila ng nagkakaisang bansa sa mundo. Sa panahon kasi na maglunsad ng isang nuclear na pag-atake ang isang bansa, halimbawa ang China, ay magpakawala ng nuclear missile patungo ng Amerika, ay tiyak na lilipad rin ang lahat ng nuclear weapons ng US patungo sa kanila. Sa madaling salita, ang pagpapakawala ng nuclear weapons laban sa mga bansang nagtataglay nito ay isang malinaw na pagpapatiwakal. At kung ang China ay gagamit ng nuclear weapons sa mga bansang wala nito, gaya ng Pilipinas, ay tiyak na susundan agad ito ng galit ng buong mundo upang parusahan ang may kinalaman sa pagsasagawa nito na mangangahulugang pagkundina ng buong mundo sa pamahalaan ng bansang pinagmulan nito. Dahil kung mabibigo ang mundo na pagbayarin ang pamahalaang ito sa paglulunsad ng isang nuclear na pag-atake, ay may posibilidad na muli pa itong aatake sa iba. At may posibilidad din na gayahin pa ito ng iba, kaya't kakailanganin ng mundo ng mabilis na aksyon para parusahan ang pamahalaang maglulunsad nito. At iyan ay tiyak na matitrigger sa bawat mamamayan ng bansang ito na pabagsakin ang kanilang gobyerno kaysa tuluyang mamatay dahil sa desisyon ng komunistang partido. Kaya't isang kahibangan lamang na maituturing ang paggamit ng nuclear weapons sa panahong ito dahil ang sino mang maglulunsad nito ay makakalaban ng buong mundo. Iyan ang dahilan kaya itinigil na noon ang pagpaparami ng nuclear weapons ng mga Amerikano dahil sa madaling salita ay halos wala na itong kwenta sa panahong ito dahil bukod sa kanila ay mayroon ng iba pang mga bansa ang nagtataglay nito. Noon kasing ginamit ng Amerika ang bomba atomika sa Nagasaki at Hiroshima, ay sila lamang noon ang nagtataglay ng sandatang ito, kaya't walang ibang magiging banta para sa kanila na kundinahin ng ibang mga bansa sa mundo. Hindi katulad ngayon na marami ng bansa ang maaaring gumamit ng pag-ataking ito, kaya't wala nang lulusutan pa ang bansang unang gagamit nito. Kaya't hindi nakakailanganin pang paramihin ng gusto ang bilang nito dahil sa huli ay isang pagpapatiwakal lamang ang paggamit nito. Kaya't ang maliit na bilang nito ay sapat na para lamang masabi na hindi sila natatakot laban sa nuclear weapons ng iba. Ang paggamit ng US ng bomba atomika noong 1945 sa Nagasaki at Hiroshima sa Japan ay bunga lamang ng pagsisikap ng US na mabilisang tapusin ang digmaan laban sa mga Hapon, sa paniniwala na ang buhay na mawawala sa pag-ataking ito ay mas kakaunti kaysa sa patuloy na pagpaslang ng mga Hapon sa mga tao sa maraming bansa na sinakop nito. Bukod pa riyan ang Italia, Aleman at Japan noong mga panahong ito ay tumiwalag na sa League of Nations na nagsisilbi namang United Nations sa panahong ito. Kaya't mas maraming bansa noon ang nakalaban nito, kaya't naging makatwiran ang paggamit ng US sa uri ng nuclear weapons na ito na sa kasalukuyan ay hindi man magamit ng US ng direkta sa mga bansang sumusuway sa international law, ay mananatili pa rin itong may kakayahan
na pabagsakin ang isang pamahalaan na magsisimula ng gulo. Subalit hindi ito magiging madali gamit lamang ang puwersa ng mga Amerikano dahil sa oposisyon ng bawat gobyerno na tiyak ay tutuligsa sa hakbang at bawat desisyon ng kani-kanilang pangulo. Kaya't kinakailangan ng isang matibay na basihan ng bawat gobyerno bago nito salakayin ng isang bansang abusado. Sa mas madaling paliwanag, halimbawa, ang bawat pangulo ng bansa sa UN ay nanaisin ng parusahan ng direkta ang komunistang partido. Sa huli ay magagawa silang pigilan ng bawat opisyal na kumakatawan sa kanilang gobyerno dahil sa napakaraming dahilan kung saan ang karamihan ay ayaw madamay sa gulo. Kaya't mas nais na daanin na lamang sa diplomasya ang problema ng bawat bansa sa mundo. Subalit kung ang isang pagkakataon na atakihin ng China ang Pilipinas sa kabila ng pagpapakita nito na wala itong katiting na plano na makipaglaban sa mga Chino, ay tiyak walang sinuman sa kinatawan ng bawat gobyerno ng mga bansa sa mundo ang tututol na direktang patawan ng kaparusahan ang mga hinayupak na komunistang partido. Kaya't sa ginagawang pagpapakita ng ating gobyerno sa kababawan ng mga Chino ay wala na itong magagawa pa para makipagdigma sa Pilipinas dahil malinaw na para sa lahat na kung sisiklab ang digmaang ito ay wala nang magiging argumento pa upang pagtulungan ng mga bansa sa mundo ang komunistang partido. Ganyan kakomplikado ang pamahalaan ng bansang demokratiko dahil ang mismong sangay ng gobyerno ang kumukundina sa mga aksyon at ipinag-uutos ng isang pangulo. Kaya't bagamat nag-i-exist ang international law, ay hindi ito ganoon kadaling bumuo ng isang grupo na magpaparusa sa mga abusado. Kaya't ang pagpapakita ng isang malinaw na naratibo sa kung sino ang masama sa pagitan ng dalawang bansang nagtatalo ay isa sa pinakamabisang paraan upang makuha ng isang bansa ang suporta ng mas maraming bansa sa mundo. Nang sa ganon malagay man sa ganap na engkwentro ang bansang ito, ay malinaw pa rin na nasa tamang panig tayo. Kaya't sa paraang ito ay magiging makatwiran ang desisyon ng bawat pangulo ng bansa sa mundo at hindi sila mababaligtad ng oposisyon sa kani-kanilang gobyerno. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kaagad nakikiisa o gumagawa ng hakbang ang mga bansa sa mundo upang agad patawan ang kaparusahan ng mga Chino. Subalit sa patuloy na ginagawa ng China, ang isang mas malaking pagkakamali ay tiyak na pagsisisihan nila dahil sa sitwasyon ngayon, bagamat hindi pa ito sapat na katwiran upang makiisa ang lahat ng direktang parusahan ng China, ay magsisilbi naman itong mitya na bigla na lamang sasabog sa oras ng isang malaking pagkakamali na magmumula sa kanila.